Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isang mainit na pahayag mula po mismo sa co-founder ng Ripple na si Ginoong Chris Larsen. Ayon po sa kanya, si XRP daw ay nilikha bilang isang mas magaling na bersyon ni Bitcoin. Oo, narinig po ninyo yan ng tama. Mas magaling raw itong si XRP kaysa kay Bitcoin. Pero bakit nga ba niya ito nasabi? Ano po ang pagkakaiba ng dalawa at ano ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa kung paano ba nagsimula ang ideya na mas magaling itong si XRP kaysa kay Bitcoin. Sa isa pong interview sa When Shift Happens podcast ay inalala ni Ginoong Chris Larsen na nagsimula si XRP bilang isang ambisyosong project. Ang layunin nila noon ay gumawa ng isang non-government online currency na mas mabilis at mas environment friendly kumpara kay Bitcoin. Ayon po kay Ginoong Larsen, may grupo ng napakagagaling na tao, mas matalino pa raw sa kanya, na nagsama-sama para bumuo ng isang mas magandang bersyon ni Bitcoin. Ang gusto nila ay isang cryptocurrency na hindi kumakain ng napakalaking kuryente at mas mabilis ang transaction. At dito na nga ipinanganak si XRP. Ngayon ay ano ba ang pagkakaiba ni XRP kay Bitcoin sa technology at paggamit ng kuryente? Isa po sa mga pangunahing pagkakaiba ng dalawa ay kung paano po sila gumagana. Si Bitcoin ay gumagamit ng proof of work, isang napaka-resource intensive na paraan para mapanatili ang network. Sa madaling salita ay kumakain siya ng sobrang kuryente. Kaya nga madalas ay inirereklamo ito ng mga environmental advocates. Si XRP naman ay hindi na kailangang gumamit ng ganitong paraan. Ang kanyang sistema ay mas magaan, mas mabilis at hindi kailangan ng napakalakas na computational power. Kaya para kay Ginoong Larsen, si XRP ay mas eco-friendly at saka efficient. Ngayon ay bakit po sinasabi ni Ginoong Larsen na masyadong conservative si Bitcoin at ano ang epekto nito? Isa pa sa mga nabanggit ni Ginoong Larsen ay ang pagiging konserbatibo ni Bitcoin. Ayon sa kanya, ang katigasan ni Bitcoin sa pagbabago ay parehong kalakasan at kahinaan. Maganda ito dahil nagiging matatag si Bitcoin bilang isang store of value. Pero sa kabilang banda, hindi siya ganun ka-agile pagdating po sa innovation o pagbabago. Samantalang si XRP ayon sa kanya ay mas flexible, mas mabilis mag-adjust at saka mas responsive sa mga technological na pangangailangan ng panahon. Ano naman po ang patutsada ni Ginoong Larsen laban sa Stellar at saka Ethereum? Hindi diretsahan pero tila may banat itong si Ginoong Larsen sa ilang kakumpetensya ni XRP. Isa sa mga tinamaan niya ay si Stellar, isang project na sinimulan na rin po ni Ginoong Jed McCaleb na dating co-founder din ng Ripple. Pinaalala ni Ginoong Larsen ang ginawang biglaang desisyon ng Stellar noong 2019 kung saan ay sinunog nila ang higit kalahati ng kanilang XLM supply. Para kay Ginoong Larsen, ito raw ay isang uri ng chaotic na pamamahala. Ang currency ayon sa kanya ay dapat may stability at hindi pa bago-bago ang desisyon na parang nakabase sa emosyon. Tila may banat din siya dito sa Ethereum community. Ayon kay Ginoong Larsen, ang XRP community raw ay amazing at incredible dahil hindi sila bumitaw sa project kahit maraming pagsubok. Tila kinu-question niya kung kaya ring gawin ito ng Ethereum supporters. Ngayon ay ano naman po ang sinasabi niya tungkol sa public listing ni Ripple? Sa parehong podcast ay tinanong din itong si Ginoong Larsen tungkol sa posibilidad ng paglista ng Ripple sa stock market. Pero ayon sa kanya, ang proseso ng pag-go public
sa Amerika ay sobrang bureaucratic. Yan. Marami raw short sellers na naghahanap lang ng butas para ibagsak ang value ng kumpanya gamit ang maling impormasyon. Sa ngayon, ayon po sa Ripple President na si Madam Monica Long, hindi raw priority ng Ripple na maging public company. Mas gusto raw muna nilang mag-focus sa development at saka partnership. At ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Una, kung totoo po ang sinasabi rito ni Ginong Larsen na si XRP ay mas mabilis, mas environment friendly at mas stable, ibig sabihin ay mas may potential ito na gamitin sa real world payments at saka remittance, yan, mga remittances. At para sa atin, mga Pinoy na may milyong, yan, para po sa atin na mga Pinoy na may milyong OFWs na nagpapadala ng pera pabalik dito sa bansa, napakalaking tulong po nito. Pangalawa, habang si Bitcoin po ay nananatiling digital gold, may oportunidad po si XRP na maging digital cash na talagang ginagamit sa araw-araw. At kung magkatotoo ito, posibleng tumaas pa ang value ni XRP sa mga susunod na taon. Ngunit, dapat din nating tandaan na kahit gaano pa kaganda ang technology, malaking bahagi pa rin ng tagumpay ang nakasalalay sa adoption, regulation at syempre sa tiwala ng mga tao. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin magandang bagay na may mga alternatibo gaya ni XRP. Hindi po natin kailangang pumili ng iisang cryptocurrency lamang. May kanya-kanya po silang gamit at lakas. Si Bitcoin ay napatunayan na ang kanyang tibay sa paglipas ng panahon, habang si XRP naman ay umaangat bilang mabilis at efficient na solution sa global payments. Pero dapat pa rin po tayong maging maingat. Sa kabila ng ganda ng mga sinasabi ni Ginong Larsen, hindi pa rin garantisado ang tagumpay ng kahit anong crypto project. Ang pinakamalaga ay maging edukado po tayo sa bawat hakbang at desisyon natin bilang investor. Kaya kung interesado po tayo kay XRP, pag-aralan po nating mabuti kung paano po ito gumagana, ano ang development roadmap nito at sino-sino ang mga taong nasa likod nito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.